Sinugod kaagad si Elazar sa ospital at pati ng mga taong bayan na nasugatan sa matinding riot na naganap sa kanilang pagrally. May masamang balita naman ang doktor para kay Elazar dahil sa sugat na natamo nito sa kanang mata, permanente na itong hindi makakita at sobrang malungkot si Elazar sa ibinalita sa kanya ng doktor. Ikinuwento ni Moises kay Maxine na ganito din ang kanilang pamumuhay sa Hidalgo. Nasa tabing dagat din ang kanilang bahay habang ang kanyang tatay Istong ay isa din mangingisda. Pakiramdam tuloy ni Moises na nakauwi din siya sa kanilang lugar at namimiss na ni Moises ang simpleng pamumuhay nila noon sa Hidalgo. Sinabi naman ni Moises na tutol ang kanyang tatay Istong na pumasok siya sa Crestwood kahit nakapasa na siya nito. Kung hindi lamang siya tumuloy, hindi sana umabot sa ganito ang kanilang sitwasyon. Ang sabi ni Maxine, hindi sana niya nakilala si Justin at hindi sana siya pinahirapan ng mga sagrado. Ang sabi ni Moises, oo siguro, kaso ang kapalit nun, hindi niya nakilala si Maxine. Dito na nga inamin ni Moises kay Maxine na mahal niya ito at umamin din si Maxine kay Moises na mahal din niya ito. Pumunta naman sina Justin sa isang misa sa simbahan na pinatayo ng GSX para magpakitang tao doon. Ngunit may bigla na lamang sumugod ng mga tao sa kanila sa simbahan para pagsabihan si Justin na hindi na sila maluloko nito. Isa siyang sinungaling at nagdadrama lamang ito. Sinabihan ni Justin ang taong sumugod sa kanila na wala siyang kasalanan sa nangyari. Isa siyang inosente at pati na ang kanyang lolo Jaime. Ang kanyang ama ang totoong masamang tao. Siya ang totoong kriminal dahil tinulungan niya ang taong kriminal na tulad ni Moises. Pero sa kabila ng paninira sa kanila, nandito pa rin sila na handang tumulong sa mga taong bayan. Pero hindi naniniwala ang mga taong sumugod kay Justin dahil para sa kanila, nagpapanggap lamang ito na isang inosente. Samantala, nagdududa na nga sina Steven kay Kelvin kung mapagkatiwalaan ba nila ito dahil sinalon niya ang bala para hindi mapahamak si Moises. Sinabi naman ni Kelvin na ginawa lamang niya iyon kasi ayaw niyang madiin sila. Kapag meron na naman namatay ulit, sila na naman ang sisihin nito. Buo pa rin ang tiwala ni Justin kay Kelvin at hindi niya ito pinaghinalaan dahil para kay Justin, ilang beses nang pinatunayan ni Kelvin na sa kanilang kanyang loyalty at hindi kay Moises. At nagtagumpay na nga si Kelvin sa kanyang pagpapanggap dahil may tiwala pa rin sa kanya si Justin. Habang sina Aling Nadia at Melanie, sinasakyan lamang nila ang pagkukunwari ni Diego dahil may makukuha silang impormasyon na tungkol sa mga sagrado na makakatulong sa kanila ni Moises. Kinabukasan, pinaghandaan ni Moises ng pagkain si Rafael at itinuturing na nga niya ito ng tunay na ama. Sinabihan ni Moises si Rafael na kumakain ba siya ng ganitong pagkain. Ang sabi ni Rafael, oo naman, basta luto na kanyang anak. Sobrang galit naman si Jaime dahil ang gusto ng mga taong bayan na patalsikin sa pwesto si Juancho at ibalik sa pwesto si Elazar. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!